Hi mga langga, kamusta ka mo diha? So, ayun mga langga, no? Happy Sunday di ay sa tanan. Happy Sunday po sa lahat. So, ayun. Gagaling lang po naming bayan. Kay-raise ko lang po sa kilay ko mga langga kay kuan man kanang nagkatag siya ba? Nag-scattered all over my face, char. Kasi ganito kasi yun mga langga. Umalis po kami dito kayo nung umaga. Masyadong tirik ang araw, no? Mainit. Iba-iba talaga yung panahon. Kaya kailangan mo talagang magdala ng payong, magdala ng sombrero, or kahit anong protection sa katawan mo para talagang may protection ka if ever umulan o grabing sobrang init. Kasi nung umalis kami dito mga kanina morning mga langga, mga 8 siguro yun or 9 ba. Grabe yung yung kanang init ba. Grabe ang init, ang sakit sa ulo. Tapos, ayun, pinuntahan namin doon sa bayan mga langga. Kung tatanong naman kayo kung ano yung pinuntahan namin sa bayan. So, si Insi kasi mga langga, siya yung nag-handle ng, bali sa amin dito mga langga, sino yung sino yung kanang, um, sino yung familiar bitaw sa kanang bitong kapunungan. Yan bang, yan, kanang, bali isang grupo yan na kapag may namatay, magbibigay kayo, bali, 30 kayo sa grupo, 30 katao. Tapos magbigay kayo, kapag may namatay sa member ninyo, ay kanang magbigay ng tig 45 pesos each member o each family. Kasi isang member, whole family yung whole family yung kasama. Like for example, yung member sa amin dito si lang Insect. Siya yung member. Tapos kami na ako, si Papa, si Inday Lucy yata, may kasama din. Oo, bali isang pamilya na kami. Tapos, siya yung nag-handle nun, bali siya yung collector, mga langga. Kasi, yung original president talaga, or original na nag-handle ng collection, is si Tatay Juan. Kaso si Tatay Juan, hindi na niya masyadong, makuan bitaw, makanang, hindi na niya maubos yung pag-collection kasi medyo marami. Kaya hinati yung lugar, yung yung dito sa Agsuaw lang sa amin, si Insik yung nag-handle. Tapos sa kabila ng mga barangay, si Tatay Juan na. Pero sa Katmon pa rin, sa Agsuaw pa rin, per sityo lang ba. Kaya yun, hinati namin yung pera kanina kasi every Sunday kapag may namatay, tapos, kanang katapusan na natapos na mga langga, tapos may collection ka na, kailangan mo talagang ihati doon sa president yung talagang nag-handle ng pera ba, tapos siya yung mag-aabot din doon sa doon din sa namatayan sa pamilya. Kaya yun yung hinati namin kayo ng mga kalangga, no? Kaya since wala naman akong labahin, natapos ko yung paglalaba ko noong Sabado, oo, kahapon, labahan ko talaga lahat, pati mga curtains, pati mga, tuan ka ng, punda, wala naman kaming bedsheet kasi wala naman kaming kutsyon, mga langga. Punda lang ng unan. Tapos yun, mga kortina, mga kumot na pwedeng labhan. Labhan ko ng Sabado kasi nga, kapag walang sakay, walang pasahero si Insik sa pagpunta niya doon, pagdating niya ng pera, sasabay ako, ako mga kalangga, sasama ako ba? Para naman makasyon. Para naman makapag tayo, no? Parang, pasyal ba? Kahit paano makakita tayo ng ibang lugar. Hirap talaga ng taong bahay tayo mga langga, no? Ito nga langga, ginawa ko tong video natin kasi gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo. So yun nga, pumunta kami kanina. Nakabili kami nito mga langga, oh. So ito yung isa sa mga delicacy ng Katmon. Marami ito dito. Yung pinaka-delicacy talaga ng Katmon ay yung bingka na kuan ba. Bingka bitaw yung Bisaya, yung ginawa sa kuan kanang bigas lang na, yung bigas bitaw na ginaling na bigas. Tapos yung ginagawang bingka, yun yung pinakasikat dito sa Katmon. Basta pag sabihin Katmon, maraming bibingka doon. Kaya yung iba, pupunta talaga dito ng Katmon kasi masarap ang bibingka dito mga langga. Gusto ko sa timpla nila, may suki kasi kami na bibingka dito sa every Wednesday.
So yung bibingka nila is kuan kanang unsa na yung ang gusto ko sa timpla nila is yun bitong kanang hindi masyadong pagod ay iba-iba kasi tayo mga kalangga. Gusto ko nang medyo mabasa-basa sa loob ba. Hindi naman siya hilaw, yun bang hindi talaga siya masyadong luto bitaw sa loob. Yun bang medyo mabasa-basa pa yung ano niya, texture. Kang insect naman iba. Gusto niya yung ano, yung pagtong-pagtong yun bang medyo sunog. O sa akin ayaw ko nung medyo sunog kasi parang wala nang lasa niya. Kuan na bitaw ka ng uga na. Parang tuyong-tuyo siya ba. Yung gusto ko yung medyo ayun kanang medyo mamasa-masa sa loob. Alam naman na nung aming kanang ano ba binibilhan lagi na yun yung mga gusto namin kaya kapag may pera kami sa Miyerkules pag bumibili si Insik doon alam na niya kung ano yung lutong gusto namin. Yun mga kalangga, pumunta kami doon. Isa din ito sa mga ginagawa nila doon buko juice. So yung mga tao talaga napaka-creative no kanang nag-ano sila ng buko, tapos ginagawa lang buko juice, nilagay na dito sa mga maliliit na ganito. So, ito mabibili mo for only 15 pesos. So, hindi ko pa siya nainom mga langga, kay kuan, frozen talaga nung binili namin. Tapos, pagdating namin dito, hindi pa siya masyadong kuan ba, kanang nalanay dito, hindi pa siya masyadong natunaw. Kaya mamaya ko na muna yan inumin. So, sa insik, pagdating dito, may pasahero pala siya, yung pinsan niya, natin muna niya mga langga. So, kaya yun, naisipan ko mag-vlog, no? Yan, ako pa, marami akong realization sa buhay, bitaw mga langga. Mga ganito, bitong kuan, mga ganitong medyo maedad na tayo, no? Marami tayong mga realization this past few days. Yung narating sa buhay mo, na marirealize mo lang na, oo nga, no? Kasi noong security guard pa ako mga langga. So, kung nasubaybayan nyo yung buhay namin ni Insik, ever since nag-edad ako ng 13 years old, nagsimula na ako mag-work kasi nga namatay yung papa ko and wala ang inaasahan yung pamilya ko, yung mama ko especially, ako lang kasi ako na lang yung kanyang kuan kasama sa bahay. Sa mga kapatid ko nag-asawa na, so whatsoever, ako na lang yung natitira niyang dalaga na anak. So ayun, walang ibang maisip, maraming utang na naiwan nung namatay yung papa ko kasi nga na ospital pa dahil sa pagpapalibing kasi wala pang kapunungan na mga panahon na yun, wala pa yung biray naman yan sa amin mga langga. Yung kapunungan na sinasabi ko dito, yun sa amin, biray naman yun. Kaya yun, maaga akong nabanat mga langga, no? So, 13 anyos pa lang ako kaya natuto na akong, magtrabaho na ako, kumikita na ako ng pera. Noong mga panahon na yun, hindi pa masyadong malaki yung sahod. Lalo na kapag baguhan ka or bata ka pa. Kasi yung iba hindi tumatanggap ng bata kasi nga kanang maliwaliw pang utok ba. So parang pa ba, hindi pa bito maaasahan yung mga ganun. Pero kami, especially taga Bohol mga langga, iba talaga yung mga taga Bohol kapag sinasabing taga Bohol. Kasi yung mga taga Bohol, ewan ko na lang sa iba, sa unang panahon namin na nagtrabaho kami, kapag sinasabing magtrabaho kami, kahit masakit sa puso mo, kahit pagod yung isip mo at katawan mo, kapag sinasabing trabaho, kailangan mo talagang gampanan ng maayos. Kailangan mo talagang no need na pagsabihan ka, no need na utusan ka. Matik na yan. Kapag kahit hindi sinasabi sa'yo ng amo mo, trabahuin mo kasi it's part of your job. Trabaho mo yan. Kasi katulong, yung una kong pinasukan talaga is katulong ako. Isang pamilya yung isang pamilya yung kanang amo ko. May anak siya na nurse, may anak siyang teacher, may anak siyang trabaho sa bangko, tapos yun nga, parang nanibago ko ba, first time ko yun mga langga. Tapos, buti na lang talaga, good thing talaga na kahit maliit tayo, kahit nung bata pa tayo, masyado pa tayong bata, ay talagang pinursige na tayong magtrabaho. Bitaw ka namang matuto sa trabaho sa bahay ba. Sa kanang, especially sa kusina, sa pagluluto, paglilinis, pagpaplansya. Sa amin nga langga, nung pagpaplansya sa amin, ang natutunan ko is yung plansya talaga sa uling. Yung bang uling ba, yun bang plansya bitaw na di uling, nilalagyan. Tapos nung nalaman ko na meron palang plansya sa kuryente, para akong na-amaze ako na, hindi na pala kailangan magpabaga ng uling, no? Pwede na palang magplansya agad.
Kasi isasaksak mo lang, tapos itatansya mo lang yung init. Na-amaze ako, kaya sobrang ano ko, sobra talagang kahit katatapos ko lang maglaba, tapos matuyo na, plantsahin ko na, kasi na-amaze ako sa kuan ba, sa gamit nito. Na-amaze ako sa kuan, sa kanang paglaba ng washing machine. Pero, basta maraming bagay akong hindi alam ba, na mga, na pwede palang ganun, no? Hindi pala ganun kahirap, meron pala talagang hocus pocus, or meron pala talagang ibang pamamaraan na paggawa ng mga bagay na yun, mga langga. So, yun nga. So, 13 years old ako, back to our kuan story. 13 years old ako nung nagtrabaho, hanggang tuloy-tuloy na yun, mga langga. Hanggang tuloy-tuloy na yun. Kung makapagpahinga man ako, uuwi ako sa amin. Every fiesta talaga, alam nyo naman yung taga Bohol. Pag sinabing taga Bohol, kapag fiesta ng Bohol, uwi talaga yan. Oo. Kahit ano pong mangyari, kahit gaano pa yung kaya layo, yung iba nasa Manila pa nga, yung iba nasa ibang bansa. Kapag fiesta talaga sa amin, uwi talaga yan. Oo, kasi yun yung mga panahon na magkasama yung pamilya, mga langga. Eh yun, magpapaalam ako sa amo ko, uuwi ako ng mga ilang araw lang naman, mga 3 days, mga siguro matagal na yung 4 to 5 days, mga langga. Yun yung panahon na makapagpahinga ako. So, yun, sinusulit ko yun, kasama ko yung pamilya ko, kasi pakimama talaga ako, mga langga. Every time na umuwi ako, 'di ba, yung iba no, kapag umuwi ka sa inyo, yung ano mo, kailangan mo talagang mamasyal sa mga lugar na sa lugar nyo, sa mga barkada mo. Kasi yung na ano, bitaw yun yung ano nakikita ko sa ngayon. Oo, ibang talaga. Ako kapag umuwi ako sa amin, mga langga, sabihin nyo man na ako ay ano, sinungaling, kahit tanungin niyo yung mama ko. Kapag umuwi talaga ako sa amin, dyan lang talaga ako sa amin. Ayoko nang magliwaliw, ayoko nang magsuroy-suroy kasama ang barkada ko, kasi yan, nandyan na naman yung barkada natin, no? Kahit anong oras, nandyan naman yan. Yung mama natin, kapag bumalik na sa trabaho, hindi natin makikita ulit. Makikita man natin, pagbalik na natin na naman. Kaya yun, dyan lang talaga ako sa amin, tumutulong sa bahay. Siguro kung may disco, ayun, magdi-disco lang ng konti, pero hindi naman masyadong matagal, kay hindi masyadong kanang pinapayagan kami ni mama na kanang unsa na kanang mag ganyan bitaw kanang mga disco sa gabi, kasi maraming mga nako, ayan o, binuksan ko ng mga langga kasi parang natunaw na siya. Sarap, sarap niya. Minom pa yung ano ko, dibdib. So yun nga, balik tayo sa topic ng langga. Yun nga, 13 years old ako, tuloy-tuloy na yun, mga langga, hanggang nga sa nalipat na ako ng ibang amo, naging hiyaya naman ako ng bata. So nasubukan ko ng mga langga na habang nagyayaya ko ng bata, trabaho din ako sa bahay. Kapag natulog yung bata na na binabantayan ko, doon ako maggawa sa bahay na pinapasukan ko. Bali, dalawa yung amo ko, mga langga. So, magandang bagay sa akin yun, kasi dalawa yung sahod. Kaso lang, medyo mababa lang talaga. Kasi isa lang yung bahay na kuan ko ba, tinitirhan ko. Yung apo ng amo ko, yun lang yung binabantayan ko. Tapos bahay ng amo ko. So, yun lang yun. Magkasama bitaw sila sa isang bahay. Anak niya na may asawa na. Tapos may anak sila na bata. Yun yung binabantayan ko. Tapos bahay nila nanay. So yun, nasubukan ko ng ganun para patay-patay yung ano ko, patay-patay yung katawan ko talaga. Grabe. Kung nasubukan na para akong robot, mga langga. Parang ang pahinga ko parang 3 oras na talang pinakamatagal na tulog ko. Kasi may kanang mga amo ko din, mga anak ng nanay ko iba, meron ding nurse, meron teacher, meron ding ewan ko, bangko yata yun, nagtrabaho. Tapos, basta dalawang teacher yata yun, basta somewhere in Cebu, hindi ko lang sabihin, baka manonood sila dito ba. Oo. Kanang grabe din trabaho, hindi ko talaga makakuan, kasi nung unang hawak ko ng plancha, na-amaze ako. Ayoko na tumigil sa pagplancha, pero nung mga panahon na yun, nasawa na ako sa pagplancha ba. Pagod na pagod talaga, kasi ang daming uniform ha. Uniform ng nurse, uniform ng teacher, tapos si nanay pa, ahente pa siya ng mga lupa-lupa ba, mga ganun ba. Meron din lang uniform. Parang dami, tapos yung bata pa, kailangan. So, day off ko sa bata ng Sunday, kasi yung mama niya walang trabaho ng Sunday. Yun yung mga panahon na maglalaba ako. Tapos, basta, hindi ko na ma-imagine talaga, hindi ko ma-imagine ngayon ba na nakaya ko yung mga
panahon na yun ba, nakaya ko talaga, grabe. Para lang talaga sa pamilya. So yun, kahit na tapos na yung utang ko ng papa ko, meron pa rin naman akong mama noon na sinusuportahan. Kaya patuloy pa rin sa pagtatrabaho mga langga. So, ayun nga, uuwi lang tayo ng June. Festa nga sa amin, mga 3 to 5 days yung pinakamatagal. Kaya, doon lang tayo nakapagpahinga. Yung realization na sinasabi ko mga langga ngayon, no, kay Kuan, ngayon na nakapagpahinga na ako, matagal ko nang wini-wish. Nung tuloy-tuloy yung trabaho ko mga langga, nang nag-wish talaga ako na sana makapagpahinga man ako. Kahit mga ilang buwan lang, makapagpahinga ako, yung makasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Yung bang talagang ma-enjoy ko yung tulog ko bitaw kasi iba-iba talaga. Lalo na nag-security guard ako mga langga. So yun nga, hanggang nasubukan ko ng magyaya. Nagkatulong ko sa bahay. So nasubukan ko na rin magtindera ng bikiri. Nasubukan ko na rin magtindera ng kanang sari-sari store. Mga ganung mga kuan bitaw. So hindi naman ako yun nga lipat-lipat ng mga ilang buwan lang lipat. Hindi, tumagal-tagal din ako ng mga ilang taon sa mga trabaho ko na yun ng mga langga. Yung iba ko nga amo ayaw nang umalis ako, pero yun nga meron talagang trouble ba or meron talagang problema, kaya tayo, or lalo na pag naghanap tayo ng medyo mataas-taas na sahod, lalo na kapag yung trabaho natin is hindi bitaw ka nang siya fit sa sahod, kasi yung sahod is kunti lang, tapos yung trabaho natin is patay-patayan ba. So, ayun, maghahanap na naman tayo ng ibang amo, mga langga. Ang hirap sana kung pabalhin-balhin bitaw. Wala tayong choice. Hanap tayo ng medyo mataas na sahod ba. Kasi, alam niyo naman yung bilihin, tumataas na. Kaya yun, good thing na naka-training ako ng security guard. Nagpasalamat talaga ako insik. Kasi kung hindi dahil kay insik, hindi ko talaga masubukan na mag-uniform. Kasi, hindi ko ma-imagine mga langga nung pagkatapos ko sa training ako ng security guard for 21 days. Pagkatapos nun, nag-uniform ako, tapos naka-makeup ako. Tapos pag medyo hulas na yung makeup, retouch agad kasi yung establishments na tinatrabahuan ko ay hotel. Talaga nanibago ako mga langga. Nasabi ko talaga, uy, kala kanindot na malajod, kaya mula sa pawis na pawis ako sa pagmamap sa sahig, pagluluto, pagbantay ng bata, mga ganun-ganun na mga trabaho ba. Hanggang sa naging ganito ako, kuan ako na, kanang uniform ako, konting hulas lang sa makeup, retouch agad, mga ganun. May kilay na ako, yung buko ay talagang kanang hipos ba, talagang hipos talaga, kasi bawal kasi sa security na yung buhok mo is ilulugay mo lang. Kailangan mo talaga siyang talaga kanang itali talaga at lagyan ng hairnet. Hindi naman hairnet dito ha. Dito lang may hairnet kasi para sa security guard mga langga. So yun yung talagang na-amaze ako ba. Pero sa tinagal-tagal din ng pagiging security guard ko mga langga, ilang taon din. Almost 10 years din ako nag-security guard ha. Kasi nag-start ako is 2013 ng security guard. Nag-start ako ng 2013. Mga ilang taon na yun. Hanggang kanang parang nakakapagod din bitaw. Kasi yung ruta mo isa lang. Pag uwi mo sa bahay gabi, lalo na kaaraw yung duty mo. Pag uwi mo sa bahay, tulog ka. Tapos lalo na 6 AM 0600 hours yung aming duty. So gigising ka niya ng mga, lalo na pag malayo yung bahay mo, gising ka niya ng mga alas 3:30, alas 4 kasi maliligo ka pa. Tapos mag-prepare ka pa ng mga gamit mo, mga ganon, baon mo. Tapos alis ako niya ng mga alas 4:30. Kasi magbabiyahe ka pa eh. Kung hindi mo alam, makakasakay ka ba agad. Pagdating ko doon, mga alas 5. Tapos 5:30 is formation na namin. So kailangan talaga ng maaga, ilang oras na talaga yung tulog mo. Sa gabi naman yung shift mo, ganun din. Hindi ka makakatulog sa araw. So parang nakaingin ko ba? Sabi ko sa sarili ko, kailan kaya ako makapagpahinga, Kailan makapagpahinga naman ng konti ba? Hindi bang ma-enjoy ko yung tulog, ma-enjoy ko yung Sunday. Yung Sunday is makapagpamasyal kami kasi Sunday is day off ko. Ang bilis ng oras mga langga. Yun yung nakakaasar kasi kapag duty ka, ang tagal matapos ng shift mo. Pero kapag kanang day off mo, ang bilis matapos ng araw. Yun bang
Kasi yun yung araw na magkita kami ni Insik, no, lalo na kapag si Insik ay pang day shift, tapos ako pang night shift, tapos day off kami ng Sunday. So, doon lang talaga kami magkikita kasi pareho yung oras namin, alas 6 eh. 6 p.m. siya, 6 a.m. ako. Kaya hindi talaga kami magkita-kita sa bahay, mga langga, no. Kaya yun, sa Sunday, susulitin namin, day off namin nun. Ang bilis talaga matapos ng oras, gabi na naman. Tapos pag gabi, natutulog na, duty na naman kami kinabukasan. So, ganun ba, no? Kaya, nag-wish ako na, sana, kanang, papahinga ako ng konti. Ngayon naman, dininig ni Lord ang panalangin ko. So, yun nga, punta kami dito na kami nakatira. Enjoy na enjoy mo yung tulog, mga langga. Minsan nga, hindi ka na makatulog eh. Kasi, wala kang trabaho. Andito ako, wala akong trabaho. Tapos, enjoy, yun nga, yung wini-wish mo is na, ano na, natupad na sana, ma-enjoy mo yung tulog, na, nandito ka lang sa bahay mo na, ganun. Ngayon naman na, wala kang trabaho, nag-wish ka na naman na, wala, uy, kaboring naman lang dyan, no? Sana makapagtrabaho ako ulit. Uy, sana si Insik pumayag na magtrabaho ako. So, parang siguro si Lord ba, mga langga, siguro si Lord, no? Kanang ano yan sa atin ba? Na alibadbaran na yan. Ano ba to? Noon, ano, mga ganyan ba? Yan yung realization ko ngayon, mga langga. Tapos, isa sa mga realization ko, nung nagtrabaho ako sa security field, lalo na nung naging, naging SIC or security in charge, yun bang head ako sa security. Parang, grabe, kanang, yung ko, yung kanang confidence sa sarili ko, kahit mataba pa rin naman ako noon, hindi naman ako payat noon. Mataba pa rin ako noon, pero hindi ganito kalaki ngayon. So noon, kahit hindi ko sabihing physically fit ako, at least ano ako kanang baka bitong banat ako sa trabaho kasi lagi ako nagro-robing, nagro-ronda ako lagi sa building. So lalo na nung naging security in charge ako, mga tao ko or mga security guards ko is rorondahin ko yan, kumustahin ko sa each post ba, post by post ang pagroronda ko. So talagang hindi ako mabakante. So yung katawan ko is may exercise talaga. Kaya yun kanang ba. Pero grabe yung confidence ko noon, mga langga. Kahit amo ko, hindi ako takot hindi ako takot kahit nga nung may-ari nung building na pinagtrabahuan ko, yung may-ari ng kumpanya na pinagtrabahuan ko, yun, Tagalog yun. May Tagalog, may Chinese, may Amerikano. Hindi talaga, kahit hindi ako marunong talagang mag-English, hindi ako talagang master talaga sa English, malaga hindi talaga ako, hindi ako takot magkuan ba, makipag-usap sa kanila. O tatanungin nila ako about sa post, maghihingi nila ng report, lalo na kapag kuan, hindi ako takot makipag-usap, hindi ako takot humarap sa kanila. Pero ngayon, mga langga, no, grabe kung gaano kataas yung self-confidence ko noon sa sarili ko. Kasi alam ko sa sarili ko noon, matapang ako. Security guard ako, may baril ako eh. Oo. Tapos, yung mga empleyado, ano sila sa akin, ganang medyo takot sila, lalo na kapag gumagawa sila ng mga bawal. Takot sila, nakikita ko, takot sila eh. Lalo na kapag nakita na nag-roving ako, ang babait ng mga empleyado talaga. Oo. Kaya, yung confidence ko, grabe talaga yung confidence ko. Pero ngayon, mga laga, kung gaano kataas yung confidence ko noon, gano'n naman siya kabagsak ngayon. Ewan ko ba, siguro it's part of my anxiety. Kanang, takot ako sa tao, mga langga. Gaya kanina, kanang sumama nga ako kay Insik. Kasi nga, gusto ko nga sanang mag-enjoy, mga langga. Gusto ko mamasyal, kahit walang pera-pera, good, basta mag-enjoy lang, pasyal, makakita ng ibang tao, makakita ng ibang lugar, makasakay sa motor, makapunta ng ibang lugar, kasi nga, medyo boring na dito sa amin, oo. Lalo na kapag Sunday, wala ka talagang makitang mga dumadaan ng mga bata kasi walang klase. Yung feeling ko talaga, mga langga, no, para mang ibang, ewan ko, para akong, I don't know, kapag may tumitingin sa akin, feeling ko, inaano ako ba, gisaway ko, feeling ko binabody shame na ako, feeling ko pinagtatawanan ako. Kaya pag may gumanon sa akin, kapag may kapag may tumitingin sa akin, no, feeling ko talaga pinagtatawanan ako, kaya nanliliit talaga ako sobra, mga langga. Kaya kanina, no, pumunta kasi kami doon sa merkado kasi bumili kami
silhig. Bumili kami ng kuan ba, kanang walis ba, walis dito sa loob ng bahay. Kasi yung walis namin is talagang durog na siya. Wala na talaga siyang mga balahibo, mga langga. Kaya ayun, bumili ako ng walis, binilhan ko din si Papa para sa bahay niya, yung Day Lucy. Yun, bumili ako ng walis. Pumasok talaga kami doon sa merkado. Tapos alam niyo naman yung tao, no? Siguro, kanang nanibago sila or napatingin sila sa amin dalawa ni Insi kasi nung kasama kasi kami. Yun ba? Feeling ko talaga pinagtawanan ako. Feeling ko talaga kanang unsa na kanang feeling ko talaga kanang unsa na basta iba yung isip ko. Kita ko sa kanila. Parang para bang nasuka sila sa akin o para pinagtawanan nila ako. Alam niyo mga kalangga, yung pakiramdam ko nung para bang hindi ako makahinga. Sinabi ko, Isik, dali na, magdali na ta kay kanang labas na tayo dito kay kanang sakit ng ulo ko. Masakit yung ulo ko ba. Nakikita ko sa kanila parang ganun-ganun ba. Ganun-ganun ito. Yun yung nakikita ko ba. Ewan ko ba kung pinaglaruan lang ako ng paningin ko. Sinabi ko ni Insik, tinanong ko sa Insik, nakikita mo yung babae, parang pinagtawanan ako. Sabi ni Insik, wala man, hindi ko naman siya nakita. Hindi, sinabi niya, uy, ang laki oh. Sinabi niya ba? Narinig ko, ewan ko, totoo ba yun oh. Buo nga yun ang imahinasyon ko, parang wala na talaga akong self-confidence mga langga. Yun yung realization ko ngayon ba. Oo, kasi noon, grabe. Makipag-usap ako kahit sa mga security guards ko, kasi ilang mga security guards yung hinahandle ko, 75 or 70 plus kami lahat. Mag-formation ako, magbibigay ako ng mga instructions, mga gusto, mga bawal at hindi pwedeng gawin. Grabe ako, kanang para talaga akong sino ba. Pero ngayon, parang ayoko na makita ng tao ba. Nandito lang ako sa loob ng bahay kasi parang ito yung pinaka-safe place para sa akin. Hindi nga ako masyado makatambay dyan sa labas mga langga kasi lalo na kapag may okasyon sa plaza ng maraming tao. Parang bang feeling ko talaga pag may tumingin sa akin, parang pagtatawanan na lang ako ba. Mga ganun dito. Siguro, normal lang yun mga langga. Sige, hindi ko naman sila masisisi, no? Kung naaliw sila sa pagmumukha ko, kung nakakaaliw naman talagang tingnan. Pero awan ko ba, sana nga maka-move on ako nito ba. Minsan grabe talaga yung insecurities ko ba. Hindi naman ako na-insecure dyan sa iba ng mga sexy, no? Pero parang ano ko talaga ba, sino ba naman, no? Sa lahat naman nagsasabi na, uy, magpapayat ka lang ga. Uy, mag-diet ka lang ga. Sino ba naman, mga langga? Sino ba naman ang ayaw pumayat, no? Ako gusto ko talaga pumayat, mga kalangga. Hindi naman talaga ako masyadong masiba sa pagkain, no? Kaya tanungin mo si Papa, yung aming kuan, 3 taka lang ng bigas, hindi pa nga namin maubos. Kaming 3 ni Papa at saka ni Insi. Kung malaki yung kain ko, sana maubos yung no. Siguro makakain ka ng masarap, makakain ka ng madami kapag masarap yung ulam. Oh, lalo na kapag bago sa panlasa mo. Mga ganun, pero kung kuan naman, hindi naman masyado, hindi naman, ganun lang din, pero ewan ko. Kasi nga, may basta, ay, si Lord ang bahala mga langga, no. Kaya yun siya ni-share ko to sa inyo, no, para naman medyo gumain yung pakiramdam ko. Hindi ako nagsasabi ng ganito ha, para maghanap ng simpatiya, no. I-share ko lang talaga to kasi gusto ko lang din malaman ba kung ano yung side nyo, kung ano yung comment nyo, kung ano yung pwede kong gawin. Kasi most of sinusunod ko naman yun. Sige, uminom ka ng ganito, uminom ka ng ganito. Minsan yan, hindi na ako kumakain ng kanin sa isang araw mga langga eh. Magagalit naman si Insi kasi nga may hyperacidity ako, may ulcer ako mga langga. Pero hindi pa naman ako pumapayat. Ewan ko. Kaya ayun mga langga, no? Pray na lang talaga tayo. Sana mag-cope ako nito ba. So maraming salamat sa panonood no. Nagka-istoryahan na, tagdugay. So sa mga may comment dyan, sa mga nakaka-relate itong aking naramdaman ngayon, please comment. And sa mga gusto magpa-shoutout din, okay lang din mga langga, no? Willing, tagana ko pero may mo shoutout ninyo. So medyo taas-taas yun itong video karon. Usap lang ba. Maraming salamat ha sa pakikinig. Thank you talaga sa mga nakinig sa
kwento kong ito mga langga, malaking bagay po sa akin ha. Kahit hindi talaga kayo actual na nakikinig habang nagsalita ako, pero after ng video ko pinapanood at pinapakinggan nyo yung sinasabi ko mga langga, is a big thing. Malaking bagay po yun sa akin mga langga. Ay, at least ba nakakatanggal bitaw ng mga bating pakiramdam sa puso ko mga langga. Kasi hindi kasi natin lahat no masasabi sa partner natin. May mga bagay talaga na tinatago ng puso natin mga langga na hindi natin alam kung paano natin ilalabas. Kaya yung iba nagkaka-anxiety attack. Sa akin ayoko ng ganun mga langga. Ayoko ng anxiety na yan. Kasi parang nakakabaliw. Pero ayun nga, you have to face your own battle. Kay kuan man, hindi mo naman pwedeng talikuran no. Kaya maraming salamat ulit sa panonood mga langga. Kung meron kayong gustong i-comment at kung wala naman kayong masasabing maganda mga langga, kung mas lalo lang yung pasasakitin ang dibdib ko no, huwag na lang kayo mag-comment. Kasi baka mas lalong matrigger yung ano ko ba, yung sakit sa puso ko. Sana mga langga, kuan, kung meron din kayong mga pinagdadaanan sa ngayon na mas higit pa sa pinagdadaanan ko, ano lang, be strong lang talaga tayo no. Manalig lang tayo para balang araw, who knows, hindi natin alam, baka yung sagot sa ating mga hinanaing o problema ay nasa harapan na natin. So, and thank you so much ulit sa panonood mga langga. And it's a good thing to me nga may nakikinig ng mga kalangga kong mga minamahal kong mga kalangga na kahit hindi ko makikita sa personal ay talagang parang pamilya ko na. Lalo na yung talagang nagpapaabot na kanilang magandang mensahe no, para sa amin in sick. Yeah, thank you very much talaga. And I appreciate it talaga. Kung meron man sa inyo na hindi ko ma-replyan isa-isa, sana maintindihan nyo, pero nababasa ko lahat ng comment niyo mga langga. And na-appreciate ko lahat ng mga payo ninyo sa akin. Kaya maraming salamat talaga and God bless. Bye-bye. Happy Sunday ulit.